Pasok. Siya, pero nakaalis na. Nako. Ito ang naging reaksyon ni former Presidential Advisor for Political Affairs at Political Analyst na si Professor Ronald Llamas sa kumakalat na larawan ni Apollo Kibuloy sa... Boss Dada, wag mong daganan si... Nako, maraming bodyguard. Wag mong daganan si Tatay Digong, pambihira. Umusog-usog ka konti, baka madaganan mo, Boss Dada. Pero congratulations, Boss Dada. Ha? Iba ka talaga, iba talaga. Ha? Wala lang daganan, ha? Okay. Coach Oli, pupunta ba si Baste? Sabi daw pupunta. Ha? Hindi natin sure. Social media. Makikita sa mga larawan na... Ayun, no? Sino yung Naku, yung magkapatid, nakasalumbaba. Di ba? Ako to nasa kanan, tapos yung nasa kaliwa si Banat Bay. Ano kaya ang problema nitong mga ito? Parang malaki problema. Kasi nakasalumbaba. Yan. Hindi po, sa katunayan, i-explain ko lang mabuti bakit medyo parang problemado kami dito ni Banat Bay. Kasi nung tinatanong si PRRD, eto po kwento lang, pwede lang, kwento lang, ito di niya alam. Kasi baka hindi rin naikwento to ni Banat Bay. Medyo problemado na ako niyan. Medyo nagdadasal-dasal na ako niyan. Sabi ko, Lord, pigilan niyo si Banat Bay. Kasi po, kasi alam nyo kami, hindi kami masalita sa ganyan. Tahimik lang kami, nakikinig muna kami. Kasi sabi nga, you will learn more by listening than opening your mouth. No? So, yan ang aming training. So, kinig lang kami. So, yung mga tanong, okay naman, okay. Oo nga, ganun. Ay, oo, yan yung nasa isip ko. Ganun. Tapos, nagtanong si Banat Bay ng kontrapelo. Grabe, sabi ko. Hindi naman literally ganito kagaspang yung tanong ni Banat Bay. With respect naman, sabi niya bakit po kayo nagbago ng isip? Ba't kayo nag-iba ng tono? Ganon ang banat ni Banat Bay. Sabi ko, naku Lord, ba't yun? Sa lahat ng tanong, ba't yun? Kasi lahat ng mga tanong, lahat pabor kay Tatay Digong. Lahat. Tapos tinanong pa si Pastor Kibuloy na prosperity gas. Naku, sabi ko, Lord, pigilan nyo bunganga ni Banat Bay. Delikado tayo dyan. Nako, bakit ganon? Pero tandaan nyo, hindi po matatawaran. Kung meron mang pinagkakatiwala ang vlogger si Tatay Digong, malamang yan, isa si Banat Bay doon. So ang suporta ni Banat Bay ng Banateros kay Tatay Digong ay solid po. Okay? Hindi po ibig sabihin kine-question yung tao ay gusto mo nang pabagsakin. Kasi nga magtatanong ka, kaya nga sabi ko sa bandang huli, magtanong po kayo. Magtanong kayo nung hindi nyo alam. Huwag kayo magtatanong ng alam nyo na at kailangan nyo lang ng confirmation. Kasi po, I think it's lack of confidence if you need confirmation. Diba? So, kailangan tanong mo yung hindi mo alam. Gusto mong malaman. Diba? So, lahat ng mga tanong parang ganon. Syempre, doon sila, mababigat. Doon sila Torre Trixie, diba? So, iba pa, mabigat matindi ang boses nito talaga bunganga nito si Banat Bay. Ibang klase. So, okay naman yung sagot na liwanagan. Hindi ko nga alam kung anong isip ni Tatay Digong doon, But sa katapus-tapusan, nasagot naman ni Tatay Digong, yung kanyang mga tanong. Kasi pag narinig nyo talaga yung tanungan, taliwas na taliwas doon sa mga agos ng tanong. Kaya ako nakikinig na lang. Sabi ko, taliwas. Na lang, para... Kasi daming gusto magtanong. So, matagal siya hindi nagtatanong, nakikinig lang. Daming gusto magtanong. Kami Banateros, tahimik lang. Tahimik. Ganyan.
Biglang isang hirit, isang tanong, sagad agad doon sa mga iniiwasan na tanong. Siya ng tanong, sabi ko, Lord, damay-damay na ito, bakit gano'n? Bakit gano'n? Bakit gano'n? Naku, but anyway, gano'n talaga 'no. 'Yan ang maaasahan po sa especially kay Banat Bay at saka sa Banateros at saka siguro sa iba na rin 'no. Hindi po kami magiging panatiko kasi we know that, everyone is tend to make mistakes. Wala po kasing perpekto. Wala po. Kahit si Tatay Digong, kahit si Banat Bay, kahit ako, wala po. Kahit kayo, walang perpekto. So, kailangan nating malaman 'yan. Okey? So tuloy tayo. Kasama ni Kibuloy si dating Pangulong Rodrigo Duterte Itong picture daw na ito, ay matagal na. Matagal nang nangyayari ito. Okey? administrator Yan, peke. Dati na yan, peke. na ng mga ari-arian ng religious group ni Kibuloy. Peke yan, peke yan, picture na yan. Peke yan, matagal na po yan, matagal na. Ayon kay Llamas, maaaring hindi latest sa mga larawan at ginagamit lang upang linlangin ang mga naghahanap dito. Ako, Hindi ko sigurado kung yung picture na yan ay present picture eh. Pwede kasing later yan eh. Pwedeng pang-divert siya ng attention. kita mo tingnan nyo tingnan yung bunganga nito si Llamas. Sablay po. Alam nyo, sabi niya, hindi ko sigurado kung latest yan. Pero nagkaroon siya ng exit statement. Hindi ko sigurado. Ibig sabihin, kung totoo man, ligtas siya. Pero kung hindi nga totoo at dati ng picture yan, tama siya, 'di ba? So ganun 'yun eh. Parang tumaya sa dalawang ilog ito si Llamas. Pero miski na. Alam mo, Llamas, ikaw Llamas, it shows na ang pag-analyze nitong mama na ito, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan. Maling-mali po. Kasi it shows na itong mama na ito ay mahilig magbuka ng bibig, hindi nagre-research. Ayun. Ito naman, ang problema sa mga dilawan, paniniwalaan. Tatandaan po natin, mas importante makinig at mag-research bago magbukas ng bibig. Ang tindi nito si Llamas. Paano ka naging dating spokesperson? Ang pag-analyze mo sa bagay, sablay talaga. Naglabas pa ng picture dahil for the second time around, naggikan sa masa pa, picture pa. At nakita naman niya sa picture, andun si Attorney Trixie, andun si Dr. Badoy. Hindi lang naman kami ang nandoon, marami pong nandoon. Mahirap po i-pull out yung ganung klaseng picture at pagsamasamahin nitong mga ito. Kasi for the first time, doon ko lang na-meet talaga si Attorney Trixie. Ito po suggestion ko sa inyo Wag niyo pong sasakyan ang fake news dahil ito ay atake sa inyong kalaban. Ulitin ko, wag kayong sasakay sa fake news dahil lang ito ay atake doon sa gusto nyo ring atakihin. Kasi po, ang kalalabasan natin yan ay parang mga makakaliwa. Ang fake news po ay fake news. Whether it serves your purpose. Halimbawa, galit ka kay Marcos. Kahit na atake kay Marcos yun, pag fake news yun. Huwag tayong magtutuwid ng isang mali dahil sa isa pang pagkakamali. Yan po ang ginagawa nitong mama na ito. At ang problema doon, yung mga viewers niya, yung mga dilawan, naniniwala pa. Huwag tayong gagaya sa dilawan. Pag fake news, fake news. Regardless. Wag natin ibababa ang standard. Ipe-fake news natin yung tao. Huwag ganun. Kasi tatandaan natin, may Diyos naman eh.
Pag itatama mo ang isang bagay dahil sa pamaraan ng mali, sa bandang dulo, wala ding blessing yan. So, kailangan, itama natin ang isang mali sa tamang paraan. Huwag tayong gumaya sa mamang ito. Ha? Tingnan mo. Hindi, ako kinabahan eh. Hindi ko, kasi kino-comment lang yan, hindi ko nababasa eh. Busy kami. Nung napanood ko ba, kinabahan ako. Multo ata si Kibuloy. Hindi kaya multo si Kibuloy. Sino yung kausap ko? After ng gikan sa masa, nag-usap pa kaming masinsina ni Pastor Kibuloy. Oh, may topic kami, importante pinag-usapan. Nagkasama pa kami doon. Katabi ko pa siya. The first night, katabi ko si Pastor Kibuloy. On my right side. Nung second night, katabi ko si PRRD. Abay, ano yun? Multo yung mga katabi ko? Abay, sabihin nyo, baka nakakatakot yan. May multo pala dyan sa sa kingdom. Pakisabi nga, Dennis, multo ba ito si Pastor Kibuloy? Dennis, Kasi hindi ko alam baka mamaya namumulto lang kami dyan, ha? Dapat pala ginanong-ganong ko si Kibuloy, no? Pinisil-pisil ko. Pastor, tunay ka ba? Kasi baka sa dami ng issue, baka hindi ka tunay. Kasi alam nyo naman, may kaya si Pastor Kibuloy. May kaya naman, baka mamaya, iba na yung kausap ko. Pambihira. Clone daw. Clone. Baka. Hindi kasi iba talaga itsura ni Pastor Kibuloy sa personal. Unang tingin ko, nung tinanong ako, anong first impression mo? Mistiso pala si Kibuloy. Hindi, totoo. First impression eh. Noon ko lang namit eh. Pagtingin ko, mistiso pala to si Pastor Kibuloy. Tapos mukhang bata. Kasi 74 na siya eh. Alam naman natin ang 74, medyo yuko na yan eh. Di ba? Mabagal na yan lumakad. Si Pastor Kibuloy, matulin pa. Iniikot kami sa compound. Sabi ko, Boss Dada, hihingalin tayo dito kay Pastor Kibuloy. Malakas pa. Kaya yun ang talagang first impression ko sa kanya. Mistiso pala, tsaka mukhang bata. No? Baka clone. Yun lang, hindi natin alam. Nagbabasketball pa raw. Hindi ko lang alam, baka clone nga yung kausap ko, bambihira. Hindi, kasi mukha talagang bata, Kasi 74 daw siya eh. Mukhang lang eh. 73. Hindi, mukhang bata talaga. Nasa mukhang siya. Early 60s. Or late 50s. Hindi po ako nagbibiro. Totoo po. Diretso patindig eh. Tsaka marunong manamit, may forma. Hindi, kasi coach, mayaman hindi. Maraming mayaman, yuko na eh. Lalo sa ganung edad, yuko na yun. Kaya yun ang first impression ko. Tuloy tayo. Pwede kasing later yan eh. Pwede pang divert siya ng attention. Aniya, madali rin kasing makaalis sa bansa si Kibuloy, lalo kung ito ay magbabalak dumaan sa Mindanao patungong sa... Naglalaro pa po si Pastor. Bilib nga ako, naglalaro pa ito eh. Matulin ang pag-iisip ni Pastor Kibuloy. At ngayon ko lang nalaman, artist pala siya. Artist. Bakit? Habang nagsasalita, nakikinig siya kay kay Tatay Digong. Nagdo-drawing. Oo, nagdo-drawing siya. Pastor Kibuloy, huwag ka magalit. Sinasabi ko lang po. Drawing. Ganun pala. Kaya sabi ko, ganito. Kaya pala kasi yung laki ng Glory Mountain, yung laki ng kingdom, hindi yan maiisip ng ordinaryong tao. Yan yung may mga visionary. Yung vision niyan malawak. It's 10 years. Kaya pagka kinuwentuhan ka niyan, medyo out of this world. Pero pag nakita mo yung resibo, oo nga, nagawa niya eh. Pwede magawa. No? So, posible. Yung pala, nagdo-drawing, siguro yung utak niya mabilis. Nagdo-drawing yan. Pagkatapos nung gikan sa masa, isang papel, puro drawing. Pero nakikinig yun, Oo. Nakikinig. Sabi ko, ba't matalas? Ganda pa ng ganda pa ng drawing niya. Ang pagkamali ko, Pastor Kibuloy, kung naitago mo yun at nakikinig ka sa akin, pakitago mo. Gusto ko makita yung drawing mong yun lahat, kompleto. Sige, diretso. Kahit sabihin ng Bureau of Immigration na may hold departure order, kung galing ka sa Mindanao, madaling tumakas. Eto, sinasabi ko sa inyo, wala ka na lamas.
Ngayon ko napatunayan talaga yung pagiging analyst mo, sablay. Mali. Tatandaan po natin, research. Kahit sinasabi ko, kahit sa inyo, huwag kayong maniniwala kay Coach Oli, i-research nyo kung may katunayan. Banat Bay nga, tinanong pa si PRRD, isipin mo, close sila, tinanong niyan, harapan, ba't ka nagbago ng isip? Ganun. Kailangan yung i-research, huwag kayong etong mama na to, sigurado, hindi ito nag-research para magbanggit siya ng ganun. Dapat, kaya ang kabilin-bilinan ni Banat Bay, huwag niyong sasanayin ang inyong viewers sa unahan sa balita. Kasi ito po ay hindi unahan ng balita. Tapos, fake news pala, sunog ka. Kailangan na research mo. Dapat masanay ang inyong viewers doon sa anong sasabihin yung opinion. Paano mo i-analyze? Kasi ang mga bagay-bagay sa balita, dapat nag-TV reporter ka na lang kung makikipag-unahan ka lagi sa balita. Kailangan ina-analyze, doon ka papakinggan ng viewers mo sa opinion mo. Ito pong nangyari dito. Pag inuna mo ang buka ng bibig bago makinig, yan ang problema ng iba. Hindi ko na lang po anuhin. Ito nagiging problema ng kahit vloggers, kahit politiko, kahit mga ordinaryong Pilipino. Pag nauna ang buka ng bibig kaysa makinig, masusunog ka. Natuto ka na ngayon, Lamas. Ewan ko kung kayo mga dilawan, paniniwalaan nyo pa, sablay itong mama na ito. Sablay siya dyan. Unless, napakayaman ni Tatay Digong, napakayaman ni Pastor Tibuloy, na yung kausap namin, mga multo o clone. Okay? Yun lang yun. Yun lang ang pagpipilian. Clone yung mga kausap namin o buang ito. Itong mama na ito, fake news. Yun lang, wala kang pagpipilian. Kasi kausap namin talaga eh. June Hensley, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. June Hensley. Madaling lumabas ng bansa. Malaki na rin ang problemang kinahaharap ni Kibuloy sa dami ng kasong nakaabang sa kanya. Kaya ayon sa dating presidential advisor, ay kinakailangan na niyang ilipat ang pamamahala sa mga ari-arian ng religious group sa kanyang matalik na kaibigan. Ang problema, Come to Life, maraming salamat po sa pag-sponsor ng live na ito. Thank you. Kibuloy, hindi lang naman yung Senate ang pwedeng magkuhan sa kanya, contempt. Yung House, ganun din. Yung Congress. Ayan. Ito po, isa sa problema. Pag ang tao galit, they tend to release fake news. Yung judgment nyo, kaya sabi ko sa inyo, lagi, nire-remind din sa amin, huwag kayong magbabalita dahil galit kayo dun sa tao. Kasi magiging questionable ang judgment mo. Kasi galit ka dun sa tao eh. So tendency mo, pagka hindi ka nag-research muna, babakbakan mo para lang makasakay, yan po problema sa kanila. Galit lang talaga kay Pastor Kibuloy eh. So lahat ng available na paninira, ilalagay. Hindi ko po sinasabing hindi po kayo magalit dun sa mga talagang tambaluslos ng bayan na ito. Pag-iingat lang po kayo. Na you make sure yung sinasabi ninyo is not out of galit. Yung sinasabi nyo is something or proved by facts. Kailangan po facts. Huwag tayong gagaya dun sa iba. Hindi po ito unahan ng balita, hindi po ito paninira, kung hindi ito ay katotohanan.